po at good morning sa bawat isa sa atin na nasa Pilipinas. Even po sa North America, ay good evening po sa inyo. So, thank you. Napakabuti po ang Panginoon dahil kahit may bagyo sa Pilipinas, hindi po yan ang hadlang para hindi tayo makapag-join. So, tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah! Salamat Panginoon sa opportunity na binigay mo sa bawat isa sa amin na kami God ay nakinig sa iyong mga salita na may buksan mo ang aming kaalaman, kaisipan ang puso namin para matanggap po namin o Lord kung ano ang gusto mo na ipahayag sa bawat isa sa amin. Dito po kami sa isang screen para makinig po sa iyo Panginoon. Hindi po kami, hallelujah, hallelujah, hindi po kami nagpunta dito para makinig sa salita ng tao. Pag gusto po namin ang tinig mo, ang aming mapakinggan at itong salita mo ay magbibigay ng inspirasyon sa aming buhay. Salamat, Panginoon, at inaanyayahan po namin ang Holy Spirit na siya po yung guro namin na magtuturo sa amin sa oras na ito. Thank you so much, Lord. We praise you. Ito ang samong dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen po, mga kapatid. So, salamat sa opportunity na binibigay ng Panginoon para tayo ay makinig muli sa kanyang salita dahil tunay nga po ang salita ng Panginoon siya po magbibigay ng pagbabago at magkapagligtas sa atin. So, ang ating pong pagkaaralan ngayon ay sa Matthew 7, 24 to 27 at basahin po natin para malaman natin mga kapatid. Okay? Sa English. Okay, sabi niya, therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. 55. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on the sand. The rain came down, the streets rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. Hallelujah. So, makita po natin dito mga kapatid. Ito po ay tinuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad. Okay, so ito mismo po ay salita ng Panginoon. So ito din po yung pagtuturo niya sa atin at makita natin kung saan ba naka-angkla yung pundasyon natin. So ang pundasyon ng ating panampalataya ay very important din po mga kapatid. At makita natin dito na sa ating pagkaaral ay ang pakikinig sa salita ng Panginoon ay hindi lang po, it's not the end. It's not, hindi lang po yung pakikinig natin sa salita ng Panginoon. Pero pati din po sa pagsasagawa. Amen? Hallelujah. So, it's not enough to just listen to the word. Wala na. Pero, very important din po yung pagsasagawa sa ating pong napapakinggan. Pag-a-action po sa ating napapakinggan. So, dito ay makita natin yung meron pong dalawang klase ng tao. Yan. Itong mga nakikinig na ito, meron dalawang klase ng tao. Okay? So, ang isa po dito ay sabi niya, siya po yung wise. Yung pong, the wise man is yung pong nakikinig at isinasagawa. No? At dito nga na, the wise builder represents the person who hears Jesus' teachings and actively do them in their daily life. So, yung pong wise builder na ito po yung mga tao na nakikinig sa salita ng Panginoon at ito ay isinasagawa nila. Hallelujah. Kaya mga matatalino pala, matatalino pala ang mga taong nakikinig at nagsasagawa. At ito po ay inihahalin tulad na ang panampalataya nila ay nakapundasyon sa bato. At ano po yung bato? Dito po sa bato na sinasabi is, makita natin sa Psalms 18,
verse 18 to. Ano ba natin yan? Okay, sabi niya dito, Panginoon, kayo ang aking matibay na batong kanlungan at pananggalang. Kayo ang aking tagapagligtas na nag-iingat sa akin. So, ang mga tao po na matatalino na nakikinig at isinasagawa ay sa Panginoon po nakaangla ang kanilang buhay o ang kanilang pananampalataya. At yun nga yung bato dito na ating napag-aralan speaks of Jesus. Amen? Na siya yung matibay na batong kanlungan at pananggalang natin. Amen po. So, siya po yung tagapagligtas at nagkapag-iingat sa atin. At pati din po sa 1 Corinthians 10:4 na sinasabi dito na Jesus is the rock. Amen? Na ang bato na iyon po ay si Jesus. Kaya makita po natin kung paano o saan po nakaangla o nakapundasyon po yung ating pananampalataya. Amen? So, mayroong dalawang klase ng tao. Isa po ay yung matalino. Amen? Na nakikinig at isinasagawa niya yung salita ng Panginoon. Ang pangalawa naman, mga kapatid, ay sabi na dito yung mangmang, no? Or minsan is napakasakit po ang napakinggan na ay mangmang, or matalino. Kasi dalawa lang talaga yung klase ng tao na tinutukoy po ng Panginoong Jesus dito. Amen? Na yung kung una is matalino, yung sinasagawa niya ang kanyang pinapakinggan. Yung pangalawa po is yung mangmang or yung pong pakinig ng salita ng Panginoon. Marami po siyang alam pero hindi po natin ginagawa. Kaya hindi pala nababase sa kagalingan o kaalaman lang ng isang tao nakikita ang kanyang pananampalataya o yung pundasyon niya. Pagkos dito po makikita sa ating paggawa, sa ating pong pag-aksyon, sa ating pong napapakinggan. Sabi ko nga nabibless po ako dahil meron po kami isang member dito na Chinese. Yung sinishare ko namin sa kanya, ginagawa niya mga kapatid na noong una is sinare namin yung, we have the authority to trample down the works of the enemy. So yun po, sabi niya na, I also did that. I also rebuke the enemy sa aking buhay, sa aking puso, sa aking isip, sa aking pamilya, at sa aking mga anak. Kaya nakikita ko po na merong pong pagbabago ang aking anak, sabi niya. Noon wala po siyang parang walang pag-asa. Pero ngayon ay nakikita ko po yung desire niya na meron po siyang desire na mabuhay, yung nagbibigay na mayroon na siyang pag-asa sa kanyang buhay. Dahil nga, sabi niya na, dahil ini-a-apply ko po yung aking napapakinggan na tinuturo niyo sa akin. Sabi niya, kaya even ako ay nai-encourage na, wow, buti pa ito na yung pinapakinggan niya na tinuturo sa kanya ay ina-apply niya. Amen? Kaya ganun din po sa atin na kung tayo pala ay nakikinig at hindi lang po nakikinig mga kapatid, bagos ay i-apply po natin sa ating buhay ang ating napapakinggan na salita ng Panginoon ay gaya po tayo ng isang matalino. Amen? At yung isa kaninang umaga, nag-message siya at sabi niya na ngayon hindi na po ako nakikinig ng music na makamundo dahil tinuro niyo po na yung makarangit lamang ang papakinggan at yun po yung inaawit. Kaya yun po inalis ko na po yung pagkikinig sa mga makamundong mga awitin. Sabi niya gano'n. Kaya wow, talagang ito po na isi-share sa kanya ay ina-apply niya. Ibig po kasi sabi ko sa kanya na sa ating po mga Kristiyano, dapat hindi po tayo nakikinig sa mga awitin makamundo. Dapat yung inaawit po natin at yung pinapakinggan natin ay yung pong awit makalangit. Dahil kung pinapakinggan natin yun, nai-encourage po tayo na nare-refresh po yung ating puso, yung ating buhay. Dahil it gives encouragement sa atin. So, yun nga na totoo, kung i-apply po natin ang ating mga napapakinggan, hindi lang po pinapakinggan, pero ina-apply, ay talagang makita natin na nagbibigay ng karunungan or magiging matalino tayo mga kapatid. Amen? Dahil true rin po sa kanyang salita ay
sa kanyang salita ay nagiging matalino ang anak ng Panginoon. Kaya yun po na mayroong dalawang klaseng tao. Sabi nga is isang matalino na sumusunod sa kanyang binabasa o pinapakinggan. At isang mangmang na marami po siyang alam, pero hindi niya po ito isinasagawa. Amen. So alin po tayo doon. Kaya praise God dahil through po sa ating pagbabasa, dito po natin nakikita ang ating sarili. Amen. Kaya nga po may comparison. Saan kaya ako doon? Alin kaya ako doon? Di po ba? Hallelujah. Ito po ay sa ating lahat. Sa iyo at para sa akin po ito. Kaya ang salita ng Panginoon ay tumiting po para po makita natin ang ating sarili at ang ating buhay. Kung matalino na ba tayo or tayo po ay nasa mangmang. Amen? Hallelujah. So, yung pundasyon po nila ay may dalawang klaseng pundasyon dito. Amen? Na ang bahay na ito ay naitalaga sa bato. Okay? At binasa natin dito na ang bato represents po na si Jesus. At ang sand or ang buhangin, ito po ay represents ng mga bagay-bagay na bagay. Okay, so sa paggawa po nila ng ang pundasyon po ng bahay nila, no, ay parehas. Pero pag sa tingin mo po yung bahay na ginawa nila ay maganda, parehas na maganda. No? Pero pagdating po ng storm or pagdating ng alon or sabi niya doon na pagdating ng rain or flood or winds, ito po ay symbolize ng testing ng pananampalataya ng isang tao. So, yung hardships po natin, yung problema natin, ito po yung mga hangin para mag-testing po sa pananampalataya natin kung saan ba tayo nakatalaga. Amen. So, nung dumating po yung alon at ulan or mga problema, yung isa pong bahay ay nakatayo po siya. Dahil ang bahay po na yon, ang pundasyon niya ay ang bato. Ang bato po na tinutukoy na natin dito is Jesus Christ. Kaya pala ang ating panampalataya, kailangan na tingnan natin kung saan natin iniaangkla o saan po natin kung ano po yung pundasyon. Kung saan po yung nakapundasyon ng ating panampalataya. Dahil darating at darating po na nanampalataya ka man o hindi, meron talagang hangin, meron talagang problema na dumarating po sa ating buhay, mga kapatid. Amen? So, nanampalataya man tayo or hindi, parehas po na may problema. Hindi po, kung minsan kasi sabi ng tao na, bakit nanampalataya ka ay nagkasakit ka? No? Bakit nanampalataya ka ay nawalan ka ng trabaho? Or bakit nanampalataya ka ay ganyan ang buhay mo? Parehas lang naman sa hindi nanampalataya. Pero ang importante po dito mga kapatid, makita po natin yung pundasyon na sa ating pong panampalataya, meron po ang Diyos na tutulong sa atin. Amen? Kaya napakabuti ang panampalataya o ang buhay po natin ay nakaangkla sa Diyos dahil tutulungan po niya tayo. Kahit man tayo ay babagsak, pero tutulungan niya po tayo na babangon tayo. Amen? Hallelujah. Dahil yun nga yung sabi niya po sa kanyang salita na ating nabasa dito po sa 26, na ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi lang mga nagsasagawa ng mga ito ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, umaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusan, nawasak. So, mga kapatid, makita natin dito yung importansya ng pundasyon at paggawa po sa ating pong nagpapakinggan na salita ng Panginoon. Dahil sabi ko nga na ang salita po ng Panginoon ay siya yung nagbibigay ng
ng kalakasan natin. Na kahit man dumaraan tayo sa mga bagyo, sa mga problema, andyan po ang Diyos na hindi niya tayo pinapabayaan. Andyan pa rin siya na nakatunghay sa atin at hindi niya tayo pababayaan. Kaya kahit ano man po yung sitwasyon mo na ahangin man or typhoon, ano man po yung klaseng typhoon na dumarating sa ating buhay ay kung ang buhay po natin ay nakaangkla sa Panginoon ay hindi po tayo mawawasan. Dahil makita natin dito na sa ating paggawa ng or sa ating pundasyon, sa ating pananampalataya, sa ating buhay na ating ginagawa, ay meron po talagang judgment na darating, no? Na makita natin dito kung saan po talaga nakaangkla yung ating buhay. Hallelujah. So, you and me, na kahit tayo po ay nanampalataya, ay meron talagang testing at trials na darating sa ating buhay. Pero, if our lives is in the Lord, hindi po tayo mawawala, hindi po tayo mawawasak na gaya po ng isang nagtayo ng buhangin na ito. Amen. So, I encourage each one na huwag po natin itingin sa ating mga sitwasyon or huwag po natin pabayaan na mawala tayo sa gawain. Pagkus po ay magpatuloy tayo. Amen. Okay. So, paano po natin how to build our foundation in the Lord? Para po ito ay manatiling malakas at hindi po tayo mabubuwal or hindi po tayo masisira pagdating po ng araw. Number one po is, we have to be connected to God. Kailangan po na palagi tayong naka-connected po sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pananalangin. So, ang isang matalinong tao ay palagi pong konektado sa Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin. So, dapat na ang isang taong nakaangkla ang buhay sa Panginoon, kung bakit po siya matatag, ay dahil siya po ay magpanalangin. Number one, ito po yung connection natin sa Panginoon na we always call on God. In times of problems, in times of difficulties, ay kailangan po na tayo palaging tumatawag sa Panginoon sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. Amen? So, kung minsan po is parang nawawala na po yung pagtawag natin sa Panginoon dahil puros po sa telepono na tayo, sa mga kaibigan na, sa mga, kung may problema na po tayo, sa mga pamilya, na nawawala na po yung connection natin sa Panginoon. Pero dito po sa oras na ito ay tinuturuan po tayo para maging matatag tayo sa ating pananampalataya at maging maayos po yung pundasyon ng ating buhay ay kailangan ng mapanalangin ng isang Kristiyano at ito din po ay nagpapatunay na ikaw ay isang matalino. Amen? Ang pangalawa po ay nagbabasa ng Bible. At nakikinig ng salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kayo po ay matalino, dahil nakikinig tayo ng salita ng Panginoon. Dahil true po sa salita ng Panginoon, dito po tayo humuhugot ng ating kalakasan para maging matatag ang ating buhay at ang ating pananampalataya. Amen? At ang pangatlo po dito is yung kung nakikibahagi tayo, nakikifellowship tayo, or nakikiisa tayo sa Bible study. Yan, para po ay ma-encourage tayo sa mga testimony, sa mga mensahe na ating napapakinggan, ay dito po din tayo humuhugot ng ating kalakasan. Kaya fellowshipping is very important. Yung kung makikipag-isa sa Bible study, nakikigalo sa Bible study, na kaya ang ginagawa natin na ito. Ito rin po yung magpapatibay ng ating pundasyon. Amen? Para kahit anuman yung darating na storm or problema sa ating buhay ay meron po tayong napakinggan ng salita ng Panginoon through po sa ating pag-aaral at yun po yung magbibigay ng kalakasan sa atin. Hindi lang po kayo, lahat po tayo, even po kami na nagsishare ng Word of God ay kailangan din po namin yung fellowshipping dahil dito din po kami nagbibigyan ng kalakasan. Amen po, so fellowshipping is also very important para yung pundasyon po natin ay mapatatag. Amen? Dahil no man is an island. Hindi po tayo pwedeng
Hindi po tayong pwedeng maging malakas kung iisa lang po tayo. So, nagiging mas malakas po tayo through po sa pagkikipag-isa sa fellowship na ito, sa pagkikinig sa salita ng Panginoon. Dahil through po sa testimony ng iba, nabibigat up din po tayo, ay ganun pala, may pag-asa sa Panginoon. Amen? So, huwag po natin hayaan na hindi po tayo makadalo sa fellowship, sa Bible study, dahil dito po tumatatag ang ating pananampalataya at mas magiging matalino po tayo sa pagkikinig at pagkikinig ng salita ng Panginoon. Kaya madali lang po yung kahit may problema tayo ay madali lang po na i-handle natin. Why? Dahil punong-puno po tayo ng salita ng Panginoon through po sa ating pagkikipag-Bible study at pagkikinig. Amen? Hallelujah. Yun nga, yung pang-apat po is kailangan po na isagawa natin yung ating pinapakinggan na kagaya po ng pinag-aralan na ito, natin na ito, na mag-uwi tayo. Amen? Na kung ano yung pinapakinggan natin dito ay isagawa natin. Dahil sa pag-uubay, doon po nakikita yung pundasyon ng iyong pananampalataya. Pundasyon yung pamumuhay mo. Dahil sa pagkilos po natin, pananita po natin, ay sa pag-obey po natin, dito po makikita yung kung saan nakaangkla talaga yung buhay natin. Amen? Kaya, God, hindi lang po napapakinggan pag sinasagawa ay magiging mas matalino po tayo. Hallelujah. Kaya, number 5 is, hindi lang po tayo ang nagkikinig at inilalagay lang sa ating puso at isipan. Kailangan din po na i-share po natin ang salita ng Panginoon sa lahat ng ating mga kaibigan para kung hindi pa lahat gano'n sa mga Bible studies na ito ay mag-enjoy din po sila. Amen? Hallelujah. So, dahil doon po sa ating nai-experience, ibinabahagi din po natin ang ating mga testimony sa ating buhay sa ibang tao ay sila din po ay magkakaroon ng pag-asa. Hallelujah. Amen? So, ikaw at ako ay kailangan po natin na i-share yung Word of God para titibay din po yung pananampalataya ng iba. Amen. And that is also ito po yung kung paano natin i-build up yung ating pundasyon ng ating pananampalataya sa Panginoon. So, we have to stay connected, read our Bible, magkipag-fellowship po tayo, magtigalo tayo sa gawain ng Panginoon, nagdaya po ng Bible studies na ito. Amen. At lalong yung pundasyon po natin ay lalong titibay. Kahit na maraming pong problema ay hindi po tayo madaling mapagsak. Kahit man po minsan ay mabagsak tayo pero meron pa rin tayong strength or kalakasan na kakayo muli dahil ang Panginoon ay nasa sa atin. Amen. So, short lang po ang ating pag-aaralan. At basahin po natin dito sa Jeremiah 17:7. Sa Jeremiah 17:7, okay, sabi niya po dito, pero mapalad ang taong nagtitiwala at lubos na umaasa lamang sa atin or sa Panginoon. Sa iba kasing translation is, sabi niya is sa English, but blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Amin po na magtiwala po tayo sa Panginoon, yung kung ating pananampalataya ay ilagak natin sa Kanya para anuman po ang darating na mga sakuna sa ating buhay ay hindi po tayo madaling matinag o madaling mabuwal, magbus ay pagtitiwala natin sa Panginoon. Yun po yung pag-asa natin na siya ay tutulong po sa atin. Amen? So, blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Hallelujah. So, ilagak natin po ang ating buhay sa Kanya. Huwag po tayo mawawala. Yan. Dito po natin makita kung saan nakaangkla ang ating buhay, kung alin po yung pundasyon, kung saan po nakapundasyon ang ating pananampalataya sa Kanya. Sa buhangin ba o sa bato? And yung bato po is Jesus Christ. Ang buhangin ay dito po sa makamundong bagay. So, ating po lang papakinggan, i-apply po natin sa ating buhay.
para maging matatag at magiging mas malakas po tayo sa ating pananampalataya. Okay? So, yun na po ang mai-share ko at tayo po ay nalangin. Hallelujah! Salamat Panginoon sa salita mo na aming nakabigyan. Tulungan mo po kami na iangkla ang aming buhay sa iyo. Dahil alam ko namin na andyan ka, kailanman ay hindi mo po kami pababayaan. Kailanman ay hindi mo po kami iiwan. Dahil ang buhay po namin ay nakatalaga sa iyo. Salamat dahil tinuturuan mo po kami kung paano po kami maging matatag at maging mas malapit pa sa iyo. Ito ang hallelujah, sa dalangin namin na kung ano man po yung nakikita mo sa aming buhay na kaligahan ay nawawalan ng pag-asa. Palakasin mo, God, ang aming pananampalataya sa iyo. Palakasin mo ang aming koneksyon sa iyo, Panginoon. Salamat po, Diyos, dahil ikaw ang Diyos namin na hallelujah na kailanman ay hindi mo kami pinapabayaan. At ito ang samudalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you. We come to the end. God bless. Salamat po, Pastora Irene. Tunay nga po na ang Panginoon lamang ang ating pag-asa. Amen. Kalikuhan man po tayo ng lahat, pero ang Panginoon, lagi po tayo niyang mamahalin. Ano man po ang ating maling nagawa, andyan po siya para po lagi po tayong tanggapin. Amen. Welcome po sa ating pong Pasig City